sa kautusan. Bakit? Sa unang Korinto 1:30, si Kristo na kasi ang ginawang katuwiran sa atin. Pakibasa mo nga, Sister Lindy. Unang Korinto 1:30. Tapos sa Kanya, kayo'y namasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katutusan. Okay, sino na yung ginawang katuwiran sa atin? Si Kristo. Dahil kung magiging katuwiran pa natin yung kautusan, si Kristo nawalan ng kabuluhan ang kanyang kamatayan. Diba? Kaya dalawa yung kautusan na binabanggit dito ni Kristo ni Apostol Pablo, yung kinamatayan niya doon sa kautusan. Hindi kinabubuhay niya yung kautusan ng pananampalataya. Kasi ang kautusan hindi sa pananampalataya. Galatia 3, versikulo 12. So, ang layo, diba? Saan ba natin nakukuha yung mga ganon? Naaral, Evangelista? Hi, Evangelista? Sa Biblia. Diba? Kay Kristo. Bakit? Si Kristo kasi ginawa sa ating karunungan, katuwiran, kabanalan, katubusan. Pero pag nasa kautusan ka, hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan. Ang ipagtatanggol mo kung paano sumunod sa kautusan. Kaya, ano sinabi sa Roma 10:5? Pakibasa mo nga, Sister Florence, para marinig dyan sa video. Roma 10, versikulo 4 hanggang 5. Sapagkat si Kristo ang pinauuwian ng kautusan sa ikatutubig ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil. Ano pala yung sinabi niya Apostol Pablo? Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Di ba? Si Kristo na yung ikatutuwid natin. Dahil kung magiging matuwid pa tayo sa kautusan, ito na nakabuluhan, pamatayan ni Kristo. Yan yung kautusan ng Espiritu ng buhay. Sapagkat nasusulat, sapagkat isinulat ni Moses na ang taong gumaganap ng mga gawang ayon sa kautusan ay mabubuhay tayo dito. Anong kautusan kaya yun? 10 utos. Balik, punta tayo sa Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Simulan natin sa 1. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa iyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngayon na naririto lahat ng buhay sa araw na ito. Sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ano yun? 10 utos. Hindi pala pinagtibay sa mga magulang nila, no? Bakit? Kasi may pinagtibay. Sino ba yung mga magulang nila? Nila Moses? Sila Abraham. Bakit hindi pinagtibay kina Abraham yung 10 utos? Hindi sa kanila lang. May pinagtibay na ng una pa. May pinagtibay na. Ano yung pinagtibay na ng una pa kay Abraham? Ikaw ang magiging ama. Sa yan. Pinagtibay na ng una pa, ipinangalan ng una pa kay Abraham ang pananampalataya na sinasabi, sa iyo pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa.
Yan. Yan ang pinagtibay kay Abraham, kaya yung 10 utos, kila Moses na pinagtibay yun. Kasama ba tayo? Eh, saan tayo nakasama? Doon kay Abraham. Bakit? Kung kayo kay Abraham, ay Punta tayo sa Galatia 3. Puntahan natin ang Galatia 3. Ang sa pananampalataya ay pinagpala kay Abraham. Yes! Yan. Sa Galatia 3, sa 7 hanggang 9, talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Eh pagka nasa kautusan ka, hindi ka anak ni Abraham. hindi ka anak ni Abraham. Anak ka ng Sa Israel. ilalim ka ng Rome. Sa ilalim ka ng kautusan nung kay Moses, yung pinagtibay kay Moses, yung 10 utos, sa laman. 8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaligan ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ayan. Tayo ba bansa? Hindi. Bansa. Bansa. Kay Abraham pagpapalain, Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Lahat. Pag sinabing lahat, hindi kasama rin yung 10 utos. Lahat nga eh. Liwanag ano? Ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan. Eh, 10 utos, wala namang gawa yun eh. Alam mo, wala. Ang gagawin mo, yung huwag kang papatay, huwag kang mga ganun. Yun ang gawa mo, no? May gawa wala. Meron. Pero ayon kay Apostol Santiago, yun yung tinatawag na patay na gawa. Bakit? Yun yung gawang walang gagawin, no? Ang isa sa gawa mo ron, katulad yung sinabi ng pastor, di ba? Ang gawa ron, hindi ko napapatay. O, kaya no? Lahat! Pag sinabing lahat ng mga gawang ayon sa kautusan. Hindi pa alala yun, utos nga, isang utos yun. Utos yun, hindi pa alala yun. Kaya nga doon natin ngayon nakikita yung mga tinatawag na sa Hebreo 5, no? Ito yung mga nangararapat ng mga maging guro. Nararapat ng turuan ninyo man. Bakit? Nangararapat ng turuan ninyo man ng mga unang simulain ng araw ng Diyos. Ang natutunan nga kasi yung unang simulain ng araw ng Diyos, eh bakit kailangan pang turuan doon? Kasi kailangan pang ituro yun. May panahon yan. Panahon ni Moses lang yun, yung unang simulain ng araw ng Diyos. Guru na yan, ha? Pero pagdating kay Apostol Pablo, eh hindi pa guru. Nawawala yung pagkaguro. Nawawala yung pagkapasto. Ayan. Kaya anong ginawa ng Ezekiel 34? Kukunin ko sa inyo ang aking mga tupa. At ako ang magiging pastor nila. Sabi ng Panginoon. Wala ba tayong pastor? Pastor natin si Kristo.